punta naman tayo dito sa alpha. So, ano yung ginagawa ng alpha? It gives you the alternate functions ng buttons na naka-blue. So, for example, yan, no? Lahat ng naka-blue text, A, B, C, D, E, F, yan, pwede nyo siyang, yan, ilista ng ganyan. A, B, C, D, E, F, X, Y, M, ano pa ba? Ito rin yung log. Ginagamitan din siya ng alpha. And itong equal sign na ito, yan, alpha din yung pagtawag natin sa kanya. And even itong random number generator, yan, alpha rin yan. And lastly, itong E. Yung constant E or Euler's number, alpha rin yung pagtawag natin sa kanya. Okay? Explain na lang natin lahat ng yun once we get to that button. Pero yun, ito yung nagagawa ng alpha. Next is shift. At siguro alam nyo na rin yung nagagawa nito. This gives you the alternate function ng lahat ng button na naka-orange yung text. Yan, marami yan. Halos lahat ata ng buttons ay may shift function. So again, dadaanan natin lahat ng yan once we get to those buttons. Next is itong apps. Yan, probably yung pinakasikat na function sa Canon. So ano nagagawa ng apps? Yan, marami kayong functions na pwedeng mahanap sa apps button. Start tayo with the pi notation. Anong nagagawa ng pi notation? Ito ay kapag gusto nyong mag-multiply ng sequence of numbers. So for example, gusto nyong mag-multiply ng 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7. Ayan. Ang sagot 5,040, pero kung gusto nyong gawin siya in a pi notation, just press apps, pi, and then x from 2 to 7. 5040 rin yung makukuha nyong sagot. So yun, next is summation. Yan, ano naman yung nagagawa ng summation? If you want to add a sequence of numbers naman, so let's say 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Ayan. Instead of listing out those numbers individually, pwede nyong gamitan siya ng summation. So this is x from 4 to 9. Yan, parehas lang yung nakuha nating sagot. Sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.